Bago ang pag-atake sa teritoryo ng McLean, sa isang pag-uusap sa pagitan ni Juan Douglas at Duque Valtermin. Sinabi ni Juan Douglas kay Valtermin na bagamat sila ay nasa digmaang sibil dahil sa paghalili sa trono, ngayon ang tamang panahon upang magkaisa para maparusahan ang taksil. Nagsalita siya ng may mabigat na tono, pilit na nagpapakatatag, ngunit kahit sa kanyang mga salita, may bakas ng desperasyon. Tinanong niya si Valtermin kung may alam ba ito tungkol sa mga McLean, hindi ba mas makabubuti na ibahagi nila ito sa isa't isa ng lantaran. Ang kanyang mga salita ay tumunog na parang isang pakiusap na nababalutan ng kayabangan, isang pag-uutos na pilit nagmumukhang estratehiya. Nang marinig si Juan Douglas, matagal na nanahimik si Valtermin, ang matatalim niyang mata ay sumungkit, pinag-aaralan si Douglas. Sa loob niya, inisip ni Valtermin, ang tarantadong yan, lumapit para magmakaawa ng impormasyon dahil wala siyang alam. Pero paano siya naglakas loob na magyabang sa harap ko? Napakawalandiya, sumidhi ang kanyang pagkasuklam. Pagkatapos, sa wakas ay binuksan ni Valtermin ang kanyang bibig, ang boses ay kalmado ngunit tumutulo ang panunuya. Sinabi niya na wala siyang narinig na nagbago ng husto ang lakas militar ng mga McLean. Ngunit marahil, malamang ay katulad ito ng noong nilupig nila ang Wolves. Natutuwa si Juan Douglas nang marinig iyon, at agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Bahagya siyang kumuyam ng kamao, tumanggaw sa sarili na parabang napanatag. Sinabi niya, tama iyan. Ilang buwan pa lang ang lumipas mula noon, kaya malamang ay bahagya lang ang itinaas ng lakas ng mga McLean. Sinabi ni Douglas na kung gayon, ang mga dapat bantayan ay ang pulang buhok na bata ng McLean at ang mga nakakainis na sandata. Biglang sumingit si Valtermin at sinabi kay Douglas, hindi iyan. Ang kanyang tono ay may bigat, dahilan para mapatigas si Douglas. Tiyak na mayroon pa siyang hindi ibinabahagi. Nang marinig iyon, nabahala si Juan Douglas at mabilis na nagtanong kay Duque Valtermin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang mga mata ay kumaibot, at ang boses ay bahagyang pumiyok. Sa isang mayabang na tawa, sinabi ni Valtermin kay Douglas na huwag magkunwari na walang alam. Ang huling nakipagsagupaan sa mga McLean ay ang kanyang mga tauhan. Hindi ba si Wiccan? Tumagos ang malamig na tingin ni Valtermin kay Douglas. Nagtanong siya, paano hahayaan ng isang transcendent na makatakas ang mga McLean? Nagulat si Juan Douglas sa tanong. Nanlaki ang kanyang mga mata, at tumulo ang pawis sa pisngi. Nauutol siyang sandali at pagkatapos ay sinabing hindi niya alam. Minsan daw ay nagiging pabaya si Wiccan. Sinubukan niya itong ipagsawalang bahala, ngunit ang sarili niyang puso ay bumibilis ang tibok. Balik sa kasalukuyan, kung saan ang mga puwersa ng paksayo ng una at ikalawang prinsipe ay nakapalibot sa mga McLean. Isang dagat ng mga sundalo ang pumupuno sa lupain, kamakaway ang mga watawat, at nanginginig ang hangin sa tunog ng mga tambol ng digmaan. Sumulong si Luther, ang kanyang dambuhalang katawan ay parang isang bundok na gumagalaw, sinasabing babasagin niya ang depensa ng McLean. Umalangaw-ngaw ang kanyang malalim na boses sa larangan ng digmaan. Sumulong din si Wiccan Callia, umaapaw ang aura niya, sinasabihan ang kanyang mga sundalo na magtiwala sa hangin at sumulong. Naghiyawan ang mga sundalo, ngunit may takot na nakatago sa kanilang mga mata. Sa silangang bahagi ng pader, nakita ng commander ng hukbo ng McLean na ang mga transcendent ay sumusulong kasama ang pangunahing hukbo upang harangin ang mga pana at ang mga bomba. Agad na naunawaan ng kanyang matalas na isip ang panganib. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng unit na maghanda para sa pagpapaputok. Habang tumatawa ng mayabang, sinabi ni Luther na ang mga repeating crossbow na iyon ay maaaring gumana laban sa mga sundalo, ngunit hindi laban sa mga transcendent. Ang kanyang kapalaluan ay hindi natitinag, ngunit bigla siyang may napansin. Ang kanyang tawa ay naglaho, at ang kanyang mukha ay nagbago. Nang makita ang walang katapusang ulan ng mga pana, nagtaka si Luther, ganito ba talaga karami ang mga ito? Nanlaki ang kanyang mga mata sa di paniniwala. Iwinasiwas ni Luther ang kanyang sandata sa mga pana upang pigilan ang mga ito, ngunit hindi niya naharangan ang lahat, at maraming pana ang tumama sa mga sundalo sa likod niya. Puno ang hangin ng mga sigaw ng sakit, nagkabasag-basag ang mga kalasag, at sunod-sunod na bumagsak ang mga tao. Sa hilagang silangang bahagi ng pader, inutusan ni Ronya ng Vigilante Corps na maghanda sa pagpana.
Kumikislap ang mga mata ni Ronyan sa determinasyon. Inisip niya na hindi rin ito inaasahan ng kalaban. Ang pagbigay ng mga crossbow sa mahigit 10,000 sibilyan at pagsasanay sa kanila, ito ang plano ng kanyang kapatid. Nagmamalaki siya, iniisip na kahanga-hanga ang kanyang kapatid. Nagagalit si Luther dahil hindi niya naharangan ang lahat ng mga papasok na pana. Kumukulo ang kanyang dugo, at sa galit ay sumigaw siya na hindi siya mapipigilan ng pader na ito. Nag-charge siya patungo sa pader. Sumigaw ang isa sa mga sundalo ng McLean, sinabing may transcendent na paparating. Sumisibol ang pagkataranta sa mga sundalo. Habang hawak ang kanyang staff, matatag na nakatayo si Sir Clayton at sinabing hindi yun dapat mangyari. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagpapatatag sa mga tauhan. Ang pader sa harap ni Luther ay yumanig at naging isang malaking golem. Nang makita ito, nagalit si Luther. Lubos na nabigla si Luther. Nanlaki ang kanyang mga mata, at humigpit ang kanyang panga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang golem pagkatapos ay sinuntok si Luther ng may matinding puwersa, at nahulog siya sa tubig ng may malaking tilamsik na yumanig sa moat. Nagagalit si Luther, umuumbok ang kanyang mga ugat, nang makita niyang ginagamit ng mga McLean ang mismong pader bilang materyales para sa mga golem. Nagmura siya, sinasabing hindi pa ito tapos. Ngunit bago pa siya makabangon, inilabas ni Sir Clayton ang gravity magic. Ang bigat ay dumaga na parang di nakikitang bundok, itinutulak si Luther ng mas malalim sa tubig. Nagngalit si Luther sa galit. Nagliliyab ang kanyang baga dahil hindi siya makahinga. Inisip niya, sa ganitong paraan hindi ako makakaahon sa tubig dahil sa presyon. Lumalabo ang kanyang paningin habang dinudurog siya ng gravity. Pagkatapos ay inutusan ni Sir Clayton ang mga sundalo na barilin ang half-giant sa moat. Umulan ang mga pana at bolt, tumatagos sa tubig sa paligid ni Luther. Sa kabilang banda, nang makita ang sitwasyon ni Luther, sumungkit ang mga mata ni Wiccan Kalia at sinabing, na-trap siya. Inisip ni Wiccan na dahil sa laki ni Luther ay mas maaapektuhan siya ng doble ng gravity magic. At ngayong nasa depensa ang pangalawang commander, wala nang pagpipilian si Duke Valtermin kundi ang personal na mamagitan para iligtas siya. Ngumiti ng malamig si Wiccan, napagtanto ang bitag. Sumulong patungo sa golem, sinabi ni Wiccan Kalia na, wala maraming Sixth Circle mages. Ang kanyang kumpiyansa ay sumisiklab na parang isang bagyo. Inihagis ng isa sa mga golem ang mga bomba kay Wiccan. Habang tumatawa ng may kumpiyansa, sinabi ni Wiccan Kalia, inaakala ba nilang gagana ito sa pagkakataong ito rin? Pagkatapos, gamit ang kanyang aura, lumikha siya ng vortex of wind na pumihil sa mga bomba na makarating sa kanya. Sumabog ang mga bomba sa himpapawid, nagkalat ng walang pinsala. Tumingin ng may paghamak si Wiccan, umaalingaw ang kanyang aura. Pagkatapos ay tinawag niya si Logan na lumabas. Ang kanyang boses ay umalingaw na parang isang hamon. Tumalon si Logan mula sa pader, kumikinang ang kanyang espada, at sinugod si Wiccan ng buong puwersa. Gumanti rin si Wiccan Kalia, ang kanilang mga sandata ay nagbanggaan ng may nakakabinging tunog, na pilit na nagpa-address kay Logan. Habang nagngangalit ang ngipin sa galit, sinabi ni Wiccan kay Logan na magaling siyang nalinlang noon. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kalmadong sumagot si Logan, sinasabi kay Wiccan Kalia na kung hindi sila nagpasimula ng laban na ito, napanatili sana ang pangako. Ang kanyang mga salita ay matatag ngunit matalim. Sinabi ni Wiccan kay Logan na, tigilan na ang pagsasabi ng parehong kasinungalingan. Lumalaki ang kanyang galit, ngunit bigla niyang napansin na may iba kay Logan. Ang taong iyon ay nakipagbanggaan sa aura. Nagtaka si Wiccan, kaya paano na hindi nasaktan si Logan? Ang aura ay ang kapangyarihan ng pagkawasak. Ang mas mababang kapangyarihan ay dapat mamatay bago ang mapalad na sinag na iyon. Ito ay isang bagay ng asensya, hindi ng magnitude. Bumibilis ang pag-iisip ni Wiccan. Nagtaka siya, gumamit ba si Logan ng isang defensive artifact? Kung ganoon, magiging imposible ang paulit-ulit na pagharang ng aura. Habang nagpapas siya na tatapusin na niya si Logan sa round na ito, sumugod siya kay Logan at sumalakay ng may layuning pumatay. Ngunit nagulat siya nang makita na nasangga muli ni Logan ang kanyang atake ng espada na nababalutan ng aura. Nagkalat ang mga apoy, niyanig ang lupa, at si Logan ay nananatiling matibay. Doon napagtanto ni Wiccan Kalia na hindi ito isang artifact.
Force lang ang ginagamit ni Logan McLean upang harapin ang aura. Naningkit ang kanyang mga mata sa di paniniwala. Nagpapatuloy ang labanan ni na Logan at Wiccan Kalia. Nagsasalpukan ng mga talam, nagngangalit ang aura, at nayayanig ang larangan ng digmaan. Nahihirapan si Logan pigilan ang atake ni Wiccan na puno ng aura. Nanginginig ang kanyang mga braso, ngunit nananatiling matatag ang kanyang mga mata. Naisip ni Logan, gaya ng inaasahan, ang pagharap sa aura gamit ang force lang ay nagdudulot ng pilit sa aking katawan. Mula nang masaksihan ang biglaang paglabas ng aura ni Wiccan Kalia, natutunan ni Logan kung paano ito iwasan. Ngunit pag-iwas lamang ang tanging magagawa niya. Hindi makapagdulot ng nakamamatay na sugat ang kanyang mga atake kay Wiccan Kalia. Nagngalit ang panga ni Logan at nagdesisyon na, mukhang kailangan ko nang ituloy ang plano. Nang makita ang malubhang sitwasyon ng labanan at si Sir Clayton na pinipigilan si Luther gamit ang gravity magic, sa wakas ay kumilos na si Duke Voltermine. Nililibot ng kanyang malamig na mga mata ang buong larangan. Sinabi niya sa isang malalim na boses, kung mabubuhay ka ng matagal, makakakita ka ng kahit anong bagay. Isang rural na barony, na hindi pa nga kilala kamakailan, ngayon ay umuuyam sa mga higanti ng bansang ito. At sa huli, maging ako ay napilitang bunutin ang aking espada. Nang may determinadong mukha, binunot ni Duke Jordan Voltermine ang kanyang espada. Niyanig ang hangin na parabang kinikilala mismo ng larangan ng digmaan ang kanyang intensyon. Nang may malamig na resolusyon, sinabi niya, tapos na ang laro, ito na ang latest chapter ng manhwa na ito mga lods. E-comment sa ibaba kung weekly ba ang upload ang gusto nyo or ipunan ko muna ulit. Salamat sa panunood.